Char? Hello mga kapabrian, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's episode. Today is Saturday, February 17, 2024. And last duty for today, tapos day off na. Char. So for today's episode, as usual, keme-keme na naman tayo sa ating vlog. And samahan niyo ako kasi aagahan ko yung pasok ko. Pupunta ako sa isang shop dito sa Dubrovnik kasi bala ko bukas day off gumawa ng banana cake. And ayun, walang magbabago. Usap pa rin tayo. Tapos kung anong mga ganap, ganun. So kung nagtataka kayo, may araw na. And pang umaga ako, mula tayo dito. Char. Bakit ako nasa bahay pa? So, pinanggabi nila ako today. Tapos next week panggabi ulit ako. So, okay lang din naman. Wala naman ako magagawa. Ayan. So, nakabihis na ako. Alis tayo maya-maya. Alas 12 na po dito. Then 12:30 yung bus. And, ayun. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. And please don't skip ads, guys. Maraming salamat. So, narito ko ngayon sa labas ng, ayan, bintana ng kwarto namin. Ito yung succulents ko. Ayan. So, paalis na ako. Fresh natin. Char. O, di mo? Char. Sana, fresh. Ayan. So, as usual, ito lagi ang suot ko. Kasi, isang lang, para walang magagalaw sa mga damit natin. Diba? So, ito yung bag natin. Paalis na tayo, guys. So, tara. Wini-wait ko lang maluto itong kanin. Para pag uwi mamayang gabi, late na lang. Pati yung ulam. So, sa mga nagre-request, ayan, maraming tanong, magsahod reveal. Okay. So, syempre, sino dito nakaka-relate na every 15 ay nagiging ibon, nagiging kalapati ng ang inyong mga sahod. Diba? Mga kabayan sa abroad lang ang nakaka-relate. Kasi sa Pilipinas naman, diba? Ang daming bayarin. Kulang na lang tayo maging bayaran. Char! So, sumahod na tayo ng 15 and okay naman. Okay siya. Kasi nga, di ba sabi ko nga, above minimum yung sahod namin dito. And thank you Lord talaga kasi, ayun, nakapagpadala na tayo sa Pilipinas after ilang months ng waiting. Kasi nga, yung last job natin ay seasonal tayo. So, walang trabaho nung ilang buwan. 2 buwan yata yun. Yes. And grateful pa rin kami sa employer kasi meron kaming libreng accommodation na supposed to be nga ay kami ang magbabayad. So, sinagot nila yan. Tapos, ayun, nakapamili na kami ng ilang mga pwedeng kainin. Tapos, pupunta kami sa ngayon sa isang shop dito sa Dubrovnik kasi nga, titingin kami na pwede pang mabili sa bahay. Kasi sa ngayon ay medyo kinakapakapapa namin, may kulang kami dito, ganyan-ganyan. Lalo sa mga cleaning materials talaga, pati sa mga basahan. Kailangan natin yun para hindi naman mukhang muchacha ang ating bahay. At saka mas maganda kasi kapag feel at home tayo, kahit accommodation. And ito pala, bumili pala ako ng rosas kahapon. Pakita ko sa inyo. Ayan. Si Rosenda, Rosario, and Rosemary Divine. So, binili ko siya, guys. Ang ganda-ganda, no? Kasi, mahilig ako sa mga halaman. Kaya, since wala sing manchita ngayon, wala ko inaalagaan. Mga roses ang aalagaan ko. Ayan. Divine. And bago ulit tayo umalis, share ko lang ulit ang isang tanong ng ating kababayan sa YouTube. Ayan, from Ma'am Kayslyn. Kung nasusunod ba raw yung starting date sa JO bago ka makapunta ng Croatia. So sa case na kasi April 20 nasa JO niya and nagwe-wait pa lang ata siya ng working permit. Ayun. So kung pwede ba raw ma-advance or pwedeng ma-delay. Base sa mga experience po ng majority ng mga kabayan dito, bibihira yung advance. Kasi guys, ang alam ko di siya pwede maging advance kasi nga yung application sa working permit ay same doon sa JO. Okay? And may entry date kasi pag lumabas ang visa. So hindi kayo basta-basta pwede pumasok kahit pa maaga yung working permit pero depende yan kung anong nakalagay sa visa ninyo. Kung kailan ang starting entry date ninyo sa Croatia. Mas marami talaga ang nade-delay kasi nga iba-iba ang releasing timeline ng mga working permits at ng visa. So, lagi ko naman sinasabi, ibigay nyo ng at least 6 to 8 months
yung paghihintay. Kasi mula talaga na mag-Shenzhen na si Croatia, ay dumami ang mga aplikante, and dumami ang pinaprocess ng mga taga-VFS and ng embassy. So, okay. Basta ang mahalaga, lumabas ang mga permits ninyo, lumabas ang mga visas ninyo, and makapunta kayo rito to work. So, huwag kayo mag-alala. Tsaga-tsaga lang, tiis-tiis lang. And nga pala, by March 2024, ay may dalawang bansa na naman na mag-join sa Shenzhen. O, diba? Ang Romania and Bulgaria. O, diba? Nagdagdagan na naman. So, 27 EU na kasi to. Pang 27 si Croatia. 27 ba? Basta ganun. So, plus 2, another Shenzhen na naman. So, diba? Another na naman. Bucket list na naman yan sa mga kabayan na narito sa Croatia para makapag-travel ng less documents, less hassle, and less boarding checks. So, congratulations sa ating lahat. Tayo din makikinabang dyan, guys, kasi makakapag-travel tayo around EU and parami yung pwede nating puntahan with yun nga, less documents nga na kailangan. So, yun lang. I hope na nakatulong, Ma'am Kaislyn. Thank you so much po sa pagko-comment. Tapos, ayun na. Babaya tayo, guys, kasi magka-12:30 na. Tapos, ayun, usap-usap ulit tayo pagbaba. Many minutes later. So, okay, guys. Right now, we're here sa Steady. Sa Magrouche. So, nagtitingin-tingin kasi ako dito na pwede kong gamitin pag nagluto ako ng banana cake. So, gusto ko ito. Mahilig magkape. Ayan. Dami, diba? Mumura lang dito. €1 lang. Tapos nag-a-up din ako ng cortina. Nag-a-up ako ng, alam mo yun, yung pwedeng magamit sa bahay. Ito mga ganito. Magkano to? €4. Mumura dito. Kompleto din dito. Ano mo yun? Para kang nasa Changi. Saya-saya. Kaharap lang ako ng pinapaglagyan kasi yung foil, parang foil lang gagamitin ko. Hindi ako kukuha ng metal. Tsaka ng lagayan ng cortina kasi di kaya yung cortina ko sa bahay. Wala kasi yung malalaking cortina dito. Tara, hanap pa tayo. Ayan, mga kandila dito. €3. Ang ganda. Diba? Ang sarap pamili dito. Kakalibang. Ay nako, kung umaga lang ako today, sana pa uwi na ako. Hanap pa tayo. May mga tsinelas din dito. Kano to? €9. Ayan, malapit na mag-summer. Diba? Cool. Ayan. We will start working na, guys. Okay, time check, guys, 4 PM na. And nagkatapon muna ako ng mga basura kasi alas 7 na itong elevator. So, kailangan ko itapon yung mga karton na yan. And, ayun, siguro mga 10 minutes. Let's go. Okay, guys. Hanggang 9 PM na. So, nakapaglinis na kami. Nakapag-map na. Ayan, kilamos na ako. So, pauwi na ako. Grabe, ang daming tao. Sabado kasi. Ito, nakilamos na ako pauwi. Para, nagmamap na ako ngayon. Basta na siya uwi na. Kaya pa. Busy talaga pag Saturday. Kasi Sunday, close ang mga supermarkets, diba? So, Saturday sila naghahabol ng mga bilihin. Para pagdating ng Sunday, may supply sila. Ayan. Grabe, pinawisan talaga ako today kahit malamig. Kasi ang daming tao. So, konti na lang. Patapos na kami. Okay, guys. Let's go. Ganito yung lighting natin. Char. Ayan. Nakalabas na kami. Sakto alas 9 talaga na-close kami.
May humabol pang customer, sus ko, na 8:55. Kasi ang ginagawa ko, 8 PM pa lang, nagwawalis na ako, mamap na kagad ako. Tapos, pag may mga bumibili man, ayun, retouch, ano na lang, retouch na lang. Grabe talaga pag Sabado. Tapos, whole week, actually parang every week naman, ang daming mga delivery. Kasi nga, malakas din to store na to. So, ang daming mga paletang dumarating. Ayan o, ito yung mga paleta. Actually, ano to, lagayan to ng mga gulay. Tapos, ito yung mga palet na naiwan. Meron pa, ito pang inuupan ko. Taas-taas. Ay, grabe. Nakaraos na naman tayo. And by tomorrow, day off natin, Sunday. Tapos next week, panggabi naman ulit ako. Kaya schedule ulit. Which is, nasanay na rin naman ako sa pasok. Kahit, di ba sabi ko before, mas gusto ko pang umaga. Although, yun nga lang kasi, pag sa gabi kasi, mahaba yung tulog ko. Like sa umaga talaga. Alam mo, puyat-puyat tayo. Pero umaga mo nakaka-uwi. Ayan, grabe. Nakaraos na naman tayo this week. Paano pa kaya pag summer? Winter pa lang to guys ha. Paano pa pag summer? Diba? Ang dami talaga. Plus, turista. Ayan. Kasi malapit sa shop tong store. Actually, ito yung building. Ayan. Ito nyo. Malaking building yan. Tapos, ayun. Kanya maraming mga pwede kayong puntahan dito. Kagaya nung kanina, diba pumunta kong Teddy. Ganun. Tapos may mga shoe market. Actually, dalawa kasi store dito. Itong amin, tsaka yung katapat namin. Same company. So, maganda kasi nahahati rin yung customer. Kasi kung ito lang talaga, kanina talaga, nagulat talaga ako. Puro mga nanay at tatay. Ay, Diyos ko, day. Ang haba ng pila talaga. Naglilinis na ako noon. Tapos, ayun, talagang matik talaga check natin yung expiration date. Lalo na ngayon. Tapos bukas, walang pasok. Tapos sa Monday, so 17 ngayon. May mga nakuha pa rin ako expired ngayon 17. 18, wala na dapat. Bukas, 19, dapat wala na rin yun. So dapat yung mga nasa shelves lang ay mga 20 onwards. Pero kapag tingin ko yung, especially sa mga karne, pag medyo tingin ko ay medyo, medyo hindi na pwede kahit 20, kahit 21 pa. Tinatanggal ko na talaga. Kasi mahirap na. Tsaka, nakita ko puro bulok na yung karne. So anyways, ayan, magkatapon pa ako ng basura mamaya. Mag-aantay pa ako ng bus, 9:30 pa kasi yung bus. So alas 9 pa lang ngayon. Umupo muna talaga ako. Grabe. Although, sulit naman din. Kasi nga, 7 hours lang yung duty. Hindi ko lang sure kapag summer. Siguro feel ko 8 hours na. And then hanggang 10 PM na siguro yung mga supermarkets pag summer. Okay lang din. Kaya sa mga mag-work dito, as much as possible talaga, lalo sa mga supermarkets, pagkusa tayo mag-aral ng language, importante talaga. Kasi di talaga sila mag-a-adjust sa'yo. Talagang kukulbitin ka lang nila, tapos mag-aano sila, lingwahe nila. So, ayun. Ay, grabe. Pero nakaraos naman tayo kasi by tomorrow naman, Sunday, day off naman natin. So, ayun. Okay guys, nasa bus na po tayo. Nag-wait na po tayo ng bus habang po tayo po ay nilalamig. Lamig-lamig. So, ang sakto kasi 9:30 ang bus, tapos 30 minutes yung biyahe namin. Pero pagbaba naman namin ng bus, sakto, sa bahay na kami. Kaya okay lang. So, mga alas 10 pa makakauwi na. And, ayun, sagot natin yung isang tanong kabayan para kung ano yung medical ng supermarket staff kasi yun yung magiging work niya. Okay, lagi ko naman sinasabi yan na ang medical po dito, usually, lalo sa mga food handlers, kagaya natin, waiter, waitress, ayan na, salesman, ay stool lang. Ayan, walang ibang medical. Tapos, meron kayo examination na gano'n, interview kineme, mga gano'n. Pero don't worry, bibigyan naman nila kayo ng reviewer. At the same time, check nila, i-stethoscope nila yung chest ninyo kasabay nung pagkuha ninyo ng health declaration book. Ayun lang.
So, huwag kayong mag-alala guys, kung meron kayong nag-worry sa mga medical, kung meron mga tuwad-tuwad ulit sa medical, mga ganyan. Sa Pilipinas lang siguro may ganun. Pero dito wala. Stool lang talaga, then examination, interview. Parang bibigyan naman nila kayo ng ilang araw para makapag-review. So, ayun lang. Don't worry din kasi may makakasama naman kayo pwede makapag-translate yung tanong ng doktor. Ay, madali lang naman yung mga basic lang yung mga tanong sa inyo ng doktor pag kayo ay nag-medical. So, okay. Ang oras natin ay 9:20. Ayan, yan. Lamig na talaga ako. Kunti-kunti na lang. Tapos bukas, try ko ulit makapag-banana cake. Magbablog tayo bukas. And try ko rin mag-vlog ng food review tayo dito. Local food review. Local creation kineme. Basta mag-review tayo ng pagkain nila dito. Try ko yon kasi may nakita ko sa TikTok. Gano. So try natin gayahin. Char! Pinay version naman. Diba? Ayan. So ito yung port guys. Malapit dito sa port. Yung pinaka main bus terminal. Kung kayo ay pupunta po ng Dubrovnik. Ayan, lakarin. Kita nyo ba yung blue? Ayan. Yung hagdan palabas po. Tulay palabas ng Dubrovnik. Papuntang Zagreb, papuntang Split, Korčula. Ayan, ganyan. So, see you soon po dito sa Dubrovnik. Ayan. Balitan ko kayo guys kapag nakauwi na ako. Tapos kung ano pa pwede natin pag-usapan. Ha? Okay guys, hello. Welcome back sa ating channel. Charot. Ayan, so nakauwi na ako. Naghilamos na ako. Pero di na ako nagbasa ng ulo. Ayan. Diba? Ay, grabe. Napagod tayo. Eh, medyo, kasi ko lang yung palad ko, yung daliri ko pa sa gilid. Umiitim siya, tapos sobrang dry talaga. Hindi talaga kinakain ng petroleum jelly. Feel ko sa mga cartons to sa mga kahon. Sa magabok. Ganun. Okay, so, sa continuation ng ating vlog, mag-haul tayo guys, ng mga pinamili namin kanina. Okay? So, di ba sabi ko, gagawa ko ng banana cake bukas, Sunday off ko. So, namili ako ng ilang pwede ko magamit sa bahay. At the same time, yung pwede magamit ba pang luto, paggawa ng banana cake. So, syempre, ito, random lang to guys ha. Bumili ako ng container. Since wala kasing oven dito sa bahay, kaya i-steam ko yung banana cake. So, ito, ayan, para foil. Bumili ako. Para if ever masarap yung gawa ko, magbebenta ulit tayo. Diba, mga kabayat sa Dubrovnik, baka naman gusto bumili ng ating banana cake. And next natin na itong salaan. So dito ko siya lalagay. Diba? Para meron nakapatong dito kasi meron dito kawali. Lalagyan ko siya ng tubig para hindi pumasok yung tubig dito. Okay? Ang next natin ay bumili ako ng measuring cup. Ito guys, nabili lang sa 1.55 euros. Diba? Mura na. Sa Teddy. Ito guys yung Teddy. Ayan, Teddy. Baka naman, charot. Tsaka ang ganda kasi, merong sukat mga 1/4, 1/3, 1/2, and 1 cup. Ayan, meron tayong measuring cup. Siyempre, kung meron measuring cup, meron din measuring spoon. Diba? Makulay ang buhay. And ito, ayan, kailangan natin to yung mga hook sa pader. So may paggagamitan ako nito kasi nga may binili ako maliit na cortina. Ito siya isasabit. So yun lang naman, magkano lang nabili natin dito ay lahat po ito ay nabili ko ng 550 euros. Diba? And bumili din ako ng trash bag. Kailangan natin ng trash bag kasi mahirap kapag puro plastic ang plastic. And meron pag kasi maliit lang kasi ang dami na lang basura sa bahay. Kaya mga bote. And yun nga pala, bala ko kasi yung mga bote dito, di ba pwedeng pwedeng ibenta sa mga supermarkets. So since hindi naman ako makakapagbenta, kasi malayo nga dito sa bahay yung machine kung saan ko pwede ibenta yung mga bote. At gagawin ko na lang, mag-iipon ako ng bote and then ibibigay ko sa mga gusto. Para, di ba, at least makatulong man lang tayo sa mga kabayan natin dito na ume-extra sa pagbebenta ng mga bote. So, may mga bote na ako naipon dito kasi puro ako Coke.
Ayan, 2 liters, 1.5, and yung mga yogurts, mga bote na mga yon, hindi ko tinatapon na. Para nga in case na may mga kabayan dito na yun nga, gumagawa ng extra part-time din yun guys. Diyos ko, ang dami mo mabibili. Sa 5 euros, makakabili ka ng siguro 3 bigas, 3 kilong bigas. Di ba? Sulit na sulit. So, ayun. Ayan. Hi, finally, makakapag-day off na tayo. And, ayun, hilata all day again. Pero buti na lang talaga next week naman, ay panghapon naman ako. Unlike kasi this week, nag-off ako ng Sunday, last Sunday, pa umaga ako. So, parang hindi ko pa na-feel yung day off ko. Ngayon naman, panggabi ako next week. So, ganun lagi yung schedule ko. From po ngayon ay morning shift ako. Nagkataon na talaga na Saturday ay nag-leave kasi yung isa. So, ako yung pinalit sa gabi. So, supposed to be talaga pang umaga ako ngayon. So, mahaba yung supposed to be yung oras ko, diba? After yung shift. So, ayun. Pero okay lang din naman kasi wala naman akong ibang gagawin. Kaya, siguro kung may mga lakad din ako ng after duty, supposed to be ngayon, baka hindi ako maya. Charot! Okay, so yun na. Mga beta family natin, di ba? Tatay ko talaga maggawa ng malay natin, di ba? Tungkol sa photography. Since gumagawa rin tayo mga ulam dito, ayan, mga bake naman ang ating gagawin. So, kung masarap siya talaga bukas, ayan, magbebenta tayo sa mga kabayan. Cha! Okay, bago tayo mag-end ng video guys, ng ating vlog, sasagot tayo ng mga ilang tanong ng ating mga kababayan po sa TikTok. Okay? Para may share itong vlog na to. May sense naman. Okay, ang ating tanong mula po kay Chris. May exam po ba sa agency from the Philippines? Okay, so sinigot ko siya guys through video sa TikTok. Sagutin ko pa sa YouTube. Okay, wala po exam sa pag-a-apply pa po ng Croatia sa mga agencies po sa Pilipinas. Kung may exam man kayo, yan po siguro yung mga medical, yung mga psychological examination, yung mga ganyan, na part ng medical po para ma-fit to work kayo papunta rito sa Croatia. Other than that, wala pong ibang medical. Okay? And with regards naman sa language, wala rin language test sa pag-a-apply. But I'm always advising you guys na mag-aral tayo ng kahit basic Croatian language lang kasi napaka-importante po na marunong tayo at least makipag-usap ng Croatian language. Okay? Ang next natin ay, Hi Bri, mahal ba ang dental dyan? Thank you. Pinas-based pa po ako. Okay. So, ito yung guys, yung isang insurance na bibigay ng employer nyo sa inyo. Ayan, ito siya. Okay? So, ito yung insurance. Sa pagkakaalam po kasi, although hindi ko pa nagagamit. Ayan, yung ating ngipin. Ang alam ko, ang advice sa akin ni Madam Press dito ay once a month, pag ganito na kayo, may insurance na kayo, punta kayo sa pinakamalapit na dental clinic. Nasa ang town man kayo, municipality. Tapos, inquire kayo with regards sa dental. Kasi ang alam ko, mayroong 1 month free ang check up or ng ngipin, dental, okay? Yun. Pag meron na kayong insurance card. Next, from Ma'am Mitch, kamusta ang laundry worker dyan? Sana ma-vlog mo yun. Okay. Wala pa kasi ako na-encounter po na laundry attendant dito sa Dubrovnik. Kadalasan po talaga ay cleaners na all around na nag-laundry din. Pero kung meron man, okay din ang work ng laundry attendant dito guys. Sa mga hotel, sa mga ganyan. Yun nga lang talaga, pag peak season talaga, for sure, maraming labahan, lalo na yung mga bed covers, mga blankets, di ba? So, kailangan talaga malakas ang inyong pangangatawan. Okay? Next natin, ito, hanap ulit tayo. Hi sir, nag-PM po ako dito sa TikTok nyo po. Yung total po ba, yun lang 50k? Sali na po ba ang ticket dyan? At ilang gives po ba? Okay. Lagi ko naman sinasabi guys, maximum 50 to 60,000 pesos po ang placement fee from the Philippines. And yes, kasama na po doon ang plane ticket. Okay? Kung ilang gives man, kung may installment man, hindi na ako familiar doon. Pero feel ko naman meron, di ba? Sana meron para hindi ganun kabigat sa bulsa. Next natin, so last two.
Okay, hanap tayo sa TikTok. Random lang to. Okay, ano ba? Okay, ito sagutin ko ulit to guys ha. Kahit ilang beses ko na po talaga sinasagot. Kasi alam ko na may mga bago lang na nakakapanood ng mga videos ko. So, share ko pa rin. Sir, ano agency sa Pinas? Which is, yan po yung laging kalimitan tanong sa akin ng mga kabayan na gusto makapag-apply. Okay, I'm always suggesting you guys na punta po kayo sa www.dmw.gov.ph. So, yan po yung Department of Migrant Workers.gov.ph. Hanapin niyo po ang approved job orders. I-click niyo po yung job site and itap niyo lang po ang Croatia. Lalabas po dyan ng mga legit agencies with approved job orders. Papunta po dito. Okay, bukod sa DMW, pwede din po kayo mag-apply sa workabroad.com.ph. Okay, hanapin niyo lang yung bound for Croatia. Lalabas dyan ang mga approved job orders nila and agency, yung address, ayan, kung ilan yung taong kailangan. So, yon. Okay, ang ating last one ay nag-scroll down ako. Mga hindi ko pa na-reply sa TikTok kasi ito eh. Okay, Idol, seasonal din ng kontrata ko. By April ang kontrata to October. Ano po ba ang mga kalimitan na hinahanap na trabaho during winter? Okay, lalo na kasi sa mga seasides talaga, to be honest, matumal talaga ang hiring. Kasi, kung kahit pa yearly nag-ooperate, hindi naman ganun kakailangan ng company ng tao. So, kaya talaga kalimita sa mga Pinoy, ay mga kabayan, pumupunta ng Zagreb. Doon talaga nakikipagsapalaran. So, parehas lang din naman. May mga, most of the city ang Zagreb, may mga restaurants na open yearly, pwede kayo mag-apply doon. Pero, ang talaga, in demand talaga during winter ay yung mga factory jobs. Ayan, sa Zagreb, marami, alam ko. Kasi, ang dami naglipa na lalo na yung bagong winter pa lang, ang dami naglipa na mga hiring ng mga factory jobs. So, don't worry guys, marami namang mga Facebook page, mga Filipino communities around Croatia. Meron sa Zagreb, meron sa Dubrovnik, meron sa Split. So, wag kayong matakot, wag kayong mangamba, wag kayong mag-worry na baka pagdating ng winter wala kayong trabaho. And wag din kayong mag-worry guys, kung kayo po ay galing ng Pilipinas, si agency po sa Pilipinas ang bahala dyan. Kasi yan po ay requirement ng agency na mag-provide ng winter job, especially pag galing ng Pilipinas. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment ng tanong sa ating TikTok. And yung iba kong mga sinagot na kanina, galing ng Instagram. Okay, meron sa WhatsApp. So, ayun. Thank you so much, guys. And pasensya na talaga ako, hindi ako nakakapag-reply. Kita nyo naman. Tayo ay sobrang busy sa trabaho kahit winter. Winter pa lang yan. Actually, spring na yata ngayon eh. Yeah. Share ko sa inyo guys yung mga yung dami ko nakita ng mga cherry blossoms dito. Ang ganda talaga. Kasi, di ako nakakakita ng cherry blossoms sa malapitan. So, ito, nadadaanan ko na siya. Ang ganda. Sobra. Anyways, ayan, maraming salamat po sa mga participants sa TikTok, sa Instagram, even sa WhatsApp. Ayan, maraming salamat. And also, thank you guys for watching. I hope you help me to reach 5,000 subscribers and please don't skip ads. Nauutal na ako. Ayan. So, kakain pa lang ako ngayon and ayun, day off na talaga tayo. Ay, sa wakas, makakapahinga talaga. Wala na akong iisipin duty. Wala akong iisipin paleta today. Ayun. Thank you so much guys for watching. If you have any more questions or suggestions, comment nyo lang po. Ayan, Sunday. Gagawa tayo ng vlog. Magbablog ako bukas. Gagawa tayo ng banana cake. Iba-vlog ko yan. So, sana mapanood nyo pa rin. And sa mga nag-wait po ng kanilang mga working permits and visas, again, ang payo ko lang, habaan pa ang pasensya dahil yan po ang pinakakailangan ninyo bago kayo makapunta ng Croatia. Don't worry, makakapunta din kayo dito at makakapag-work kayo dito soon. Diba? So, ipag-pray natin yan. And, ayun, I hope to see you all guys. Maraming salamat po.
Naway huwag kayong makalimot sa ating YouTube. And I will see you on my next vlog. Happy weekend! Anong magagawa?